ng mga pagdinig sa Blue Ribbon. Okay. So, imbitahan natin siya. Okay. So, pero of course, with leave of court. Okay. Kasi ang legal custody niya, Sandigan Bayan. Okay. Senator Ping, liwanagin ko lang ha. So in the absence of an extradition treaty between Czech Republic and the Philippines, tapos sabi mo, the only way yung deportation proceedings, dahil member naman ng Interpol ang Czech Republic. Pero how soon do you expect, let's say hindi niya i-contest yung deportation proceeding, how soon siya pwede mapabalik sa bansa? At yun na nga, pero yun na nga, nakatenga tayo dun sa tatlo pang di ba, yung pipirma dun sa BRC, yung blue. Narinig ko kay Secretary John B. Cremulya, maaaring tumagal from 1 hanggang 3 o 4 na linggo. No, yun yung narinig ko. Sabi ni Sir Leo Glenn Tumala, ang tanong, Sir Mark, ihaharap kaya ng mga DDS lawyer yung 18 marites? May mga kaso din. Yung iba sa kanila, kaya natanggal sa serbisyo, yung iba, peking marines pa. Wala silang maayos matino na mga na mga haharap. Tingnan mo si Gutesa, hindi na ho nagpapakita, mga bossing. Lahat naman hilig magtago Ribbon Committee report. Pero kayo sa sa experience nyo sa police force, sa Interpol, gaano katagal yung maramdaman natin yung pagbalik niya talaga dito without contesting the deportation proceeding? Pag hindi kinontes yung deportation proceedings, i-deport siya ng Czech Republic. So anytime Kasi, this week? Winit niya. It's hard to speculate. 2 days? Depende. Administrative na lang yon. Okay. Wala na yung legal battle kung tutusin. Kung hindi niya i-question at voluntarily magpa-deport na lang siya sa Pilipinas, mabilis yun. Administrative na rin. Paperwork na lang yun Okay. Pero ang matagal pagka kinontest niya. Pero wala Panigurado yan, kukontest ho yan. Panigurado yan. Hihingi ng asylum yan. Baka ang sabihin din yan, mga kababayan, sinusuppress sinusuppress ako ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Malamang ganun din. Kaya lang, alam niyo naman po ang kababagsakan nun Hindi naman din ho papaniwalaan, mga kababayan. Barbie ng Davao, pinalagan ni Madriaga. Tingnan mo, ang daming nag-like. Tuloy. ba kayo Magkakaroon info? pa ng mga court hearings yan, Yeah. Follow up lang, wala ba kayo info just in case na, kasi katulad ng case ni Harry Roque, pwede bang magpa-file din siya ng asylum request? Will that Alamang yan, di ba? Defector, tago ka na rin, sabi ni I love you, baby. take place, di ba? Pag yun ang mangyari? Baka late na yung asylum hindi na request. Kasi kay papayag. Harry Roque, kasi kay Harry Arestado na Si Roque nauna ho, mga kababayan. Naunang nag-file ng asylum si Roque bago mga makasuhan. Etong si Saldico, arestado. Baka sabihin, isipin nung bansa na yon gumagawa ka lang ng paraan para makawala ka Roque, kaya nga siya nasa Austria ngayon kasi matagal siya naglagay sa the Netherlands. Ang problema, yung port of entry niya, Austria. So hindi siya pinayagan ng the Netherlands na mag-file ng asylum doon sa Holland. Bagkus, dinala siya doon sa Austria. Kasi doon lang siya pwede mag-file ng asylum. So ganoon din saldi ko, kung saan man yung port of entry niya, doon siya magpapile ng asylum. Wala na nga siya doon kasi undocumented alien na siya as far as the Czech Republic is concerned. So alam nga naman, ipadala. Hirap pala ng sitwasyon itong mga ito, Akala ko kasi nila yung pagtatago habang buhay sila makakapagtago Iba na ho ngayon. Kada tao may cellphone. Makasalubong ka sa kalsada, picture nandito si Saldico. Di ho ba? Ibang-iba na ho ngayon, mga kababayan. Sandali, baka pera ito. Hello, good morning. Yes, we do, ma'am. Like go into your house or somewhere else or if we accept, unfortunately we don't. Yep. Thank you very much, ma'am. Yep, bye. Ayun. Hindi kasi may mga nag-i-inquire kasi kung
doon sa gym ko, pinapayagan namin na magdala yung client ng outside trainer. Eh, hindi po. No? Yung kami, yung lalabas, pupunta doon sa kanilang bahay or kung saan man, eh yun, pwede. Pero yung sila magdadala, kasi meron mga sariling mga trainers o meron kaming sariling trainer doon sa loob ng gym. Tuloy na ho, mga kababayan. Pa siya ng Czech Republic. Kaya, so- doon sa country, sa port of origin. Malabo mangyari yung magpapalit siya ng asylum siguro. Okay. malabo. Senator Ping, unang-una, ang tanungan nga namin ni Danny kanina, may kinalaman ba ang Pilipinas doon sa pagkakadakip kay Zaldico? Number two, gaya ng inyong pinaliwanag kanina, this can be a very protracted case in the Czech Republic. Yan yung gusto kong malaman din ho, kagaya ninyo mga kababayan. Kasi pwedeng sabihin ng mga DDS, ay hindi naman si Bongbong Marcos ang dahilan kung bakit arestado na eh. Si Saldico eh, no? Pwedeng sabihin ng mga DDS yung mga ganyan. Gusto kong malaman kung ano yung kaugnayan, kung may kaugnayan ba o kung ang dahilan din ay Pilipinas kung bakit na-stop etong si Saldico. Pakinggan natin si Senator Ping Lacson. Kagaya ni Congressman Arnie Teves sa Timor-Leste, di po ba? Correct. First, tama yun, ano? Yung tanong nating isa, may kinalaman ba? Mukhang wala, kasi mukhang nabulaga tayo. Hindi natin alam na, kasi ano yun eh, parang hindi natin kung spur of the moment decision niya o matagal niyang pinlano na mag-cross siya ng border. Eh ngayon kasi sa Europe, medyo mahigpit sila sa mga border eh. Dati, pa-cross-cross ka lang kasi European Union, basta may Schengen na, di ba? Member na Schengen visa. Schengen. Palipat-lipat ka lang, wala namang border. Kailan kaya ako mabibigyan ni Chair ng Schengen visa? Ano? Alam ko. Kailan mo ba ako papupuntahin dyan, Chair? Para malibre mong pagkain. Agents mga immigration agents sa border. Pero ngayon, medyo mahigpit sila. Subukan nyo magbiyahe sa Europe na yon. Pag nag-cross ka ng border, meron talagang checkpoint sa mga borders ngayon. Naghigpit sila dahil nga doon sa issue ng mga immigrant. Okay, let's go to dun sa Hindi kaya dahil alam din nila na si Saldico wanted din sa Pilipinas, kaya in-stop din o bukod sa kulang yung dokumento, baka alam din. Schengen lang, yakang-yaka yan. BRC, yung Blue Ribbon Committee report muna, Senator Ping. Kasi sabi nyo, magre-resume lang kayo, pabakakuha kayo ng siyam na pirma. Di ba? For now, ang balita ko, 6. So, 3 na lang ang kailangan nyo. At bukang confident ba kayo makukuha before June? Totoo yan, Danny. Confident ako kasi nagkaroon kami ng pagpupulong at saka kasi ayoko makiusap sa aking mga kasamahan. Kasi alam ko naman duty nila yun. Alam nila yung responsibilidad nila. Iniiwanan ko sa kanila yung kung pipirma sila o hindi. Nagpayag na yung minority, hindi sila pipirma. Well, sabi ko nga, Hindi. Nag-file yung minority, hindi sila pipirma? Tama ba ako? No, i-correct nyo ako ha. Ang pinag-uusapan dito ay yung pag-resume ng Senate Blue Ribbon Committee. Tapos yung minority, which is yung mga senador ni Duterte, hindi sila pipirma para mag-resume yung Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Ping Lacson. Yun ba? Ayoko kasing i-atras, babalik na naman tayo doon sa umpisa eh. No? Akala ko ba gusto nila malaman ang katotohanan? Akala ko ba ang yayabang nila na eto na magkakaalaman na pag si Saldico ay umuwi na? Tapos bakit ganon? Hindi sila pipirma? Tama ba yun? Expected naman yun. On the chairman. Sa majority, nagpahayag ng pagsuporta si Senate President Soto dahil sinabi ko na sa kanya, SP, ayoko makiusap sa mga kasama natin. Baka mauwi tayo sa pagkukwestiyon ng motibo. Iniiwasan ko yun kasi meron kami sa rules namin. Wala magkukwestiyon ng motibo sa kapwa membro. So sabi niya, sige ako na lang tutulong. Kakausapin ko yung mga kasamahan natin sa majority kung pwedeng punuin nila yung 9 signatures. Totoo nga, sa mga kinausap niya, merong isa, hindi ko nila papangalanan, nagpahayag sa kanya na meron nakiusap sa kanya
na miyembro ngayon ng minority na dati nilang kasama sa majority, sa old majority na Senado, kung pwedeng wag pumirma. Ngayon, ayaw nilang agago itong mga ito. Siguro nga yan, tama. O, sinasabi ni Chay Chair, ayaw madawit. Sabi ni Ma'am Trexie Villa, hindi sila pipirma kasi ayaw nilang madawit sila. O, di ba? Alam nyo na talaga, mga kababayan. O, So ganon, iba-ibang rason kung bakit ay magpirma yung mga kasama. Ako dahil naunawaan ko yun, maski hindi binanggit sa akin ni Tama. Senate President. Kung sino? Suspecha ko na nung araw pa yon na merong, sige, siyempre, dati mga kasama na sa dating majority, iba doon, mga malalapitin ng kaibigan na. Hindi bayales na mapag-uusapan sila kung pwedeng magpirmahan para hindi yun niya, kinakabahan, natatakot. lumabas yung committee report. Ayun. Kasi while yung karamihan ng aming recommendation, especially in the aspect of kasi dalawa yung sa Blue Ribbon nag-iisa to na inquiry in aid of legislation and investigations. Wala doon sa ibang committees yung end investigations, puro inquiry in aid of legislation. Doon sa in aid of legislation, napakarami kaming nilahad doon sa aming partial committee report pa lang. Sabi ni Sir Archie Berroya, binebenga na talaga ng minority ang Blue Ribbon Committee. Gusto nila mapalitan ni Marcoleta ang Blue Ribbon Committee. Puro iwas, masabit. Ang taong bayan naman ang papalag kapag ipinalit nila si Marcoleta dyan. Na mga pieces of legislation na pwede nila i-tackle. Doon ako nanghihinayang. Dahil hindi namin mapag-usapan kasi hindi na-adapt yung committee report. At second, sa parte ng investigations, na-overtake na kami ng events, ng developments. Kasi Correct. karamihan ng aming rekomendasyon sa aming partial committee report, nangyayari na. At halos natatapos na sa Ombudsman at saka sa DOJ. Kasi ang rekomendasyon, Sabi ni Borges, tandaan na lang ang mga senador na yan sa 2028. Malamang ganyan na. Mas lalong tumatalino kasi ang mamamayang Pilipino. No? naman doon is to recommend preliminary investigation to be conducted by the Ombudsman or the DOJ. Nangyayari na yun Kaya sa tagal, kasi February 11 ko ito the route. Yeah. From February 11 hanggang ngayon, may 2 buwan, marami na naganap na ang recommendation namin, parang fait accompli. Yes. So lalong, at sabi ko, walang reason para hindi pa pirmahan kasi nga nire-recommend namin pero nangyayari na Ano na it's water under the February bridge. pa pala, 2 months. correct. Pending Correct. yung partial Tapos report. ngayon ang umuusok na po Senator Ping yung impeachment nakatenga pa rin yung flood control issue sa BRC. Yes. At Yan ang isang pinalambot na problema po Kasi yung iba hindi na mga nakaka-cooperate. Yun nga, tama kayo dyan sa comment section na kinakabahan na, natatakot na. Biruin mo si Boss Jewel, si Boss Jinggoy. Akala nila mga hindi sila akala nila mga safe na sila. Tapos ayun, hinihabol ni Bryce Hernandez. Sabi po ni Boss Jinggoy, sabi po ni Senator Marcoleta na safe na. Hindi pa daw pala. Yes, may I say, ito lang pinalambot na po yung lengguwahe niyan Oo, kasi nung una, ang recommendation namin, filing of charges, which has also the same meaning as recommend for preliminary investigation. Kasi ang Blue Ribbon, hindi naman pwede mag-file ng kaso sa korte. Sure. Kaya nga, PI lang. Pwede na mag-file ng kaso sa korte yung prosecutor, which is the Ombudsman or the DOJ. Okay. So, pinalambot ko yung lengguwahe kasi Sabi ni Tina B, basta DDS, mga salot. baka raw ma-misinterpret ng publiko na filing of charges, diretso na sa korte. Sabi ko, alam naman natin na tayo, nag-imbestiga sa Senado, hindi naman tayo pwede mag-file ng information. Ang magpa-file ng information sa korte, DOJ o kaya Ombudsman. Anyway, that's all done. Pinalabot yung lingwahe, pinalitan na yon. Okay. So, kaya nga, confident ako, even noong nag-meeting kami, na sana nadagdagan na yung pirma. Pero hindi nga nadadagdagan at hindi rin naman ako nakikiusap. Alam mo, at sinabi ko nga sa kanila, ako nga, pag lumapit sila sa akin sa floor, at meron silang committee report na pinapipirma, nagpipirma ako, hindi ko muna binabasa kasi maski hindi ako magsabi doon na I will amend, I will interpolate with reservation. Pero sa madaling salita po, yung mga minority o yung mga senador ni Duterte, mga kababayan, ayaw na magsipirmahan para